Wala pa noon cellphone o internet pero noon pa meron ng maasahang paraan ng komunikasyon at yan ay ang telegrama. Pero dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, nalulugi na raw ang negosyong ito. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa oras ng kalamidad, kung brownout at saka bagyo, wala nang computer, ito pwede kang magamit. Basta may battery. pang-gobyernong transaksyon man, ginagamit ang Telegram kasi official documents ito na tinatanggap sa korte. O di kaya'y pampersonal, ang telegraph mabilis pa rin daw na paraan ng komunikasyon. Ang primary mandate is to provide communication services to unserved and underserved area. Pero dahil sa pag-usbong ng mga makabagong paraan ng komunikasyon gaya ng telepono, cellphone at internet, sa loob lang ng isang dekada, bumulusok ang bilang ng mga mensaheng ipinapadala sa telegrama. Sarado na ang halos kalahati sa mga telegraph station sa nakalipas na 10 taon. Hindi na nga kumita, luging-lugi pa. At kung tatanungin mo ang mga kabataan ngayon kung ano sa kanila ang telegrama, telegraph? Yan ba yung ano yun? Pero nag-line nyo na po mag-telegraph? Hindi pa po. Ako po ngayon hindi na ako nagte-telegraph eh. Madalas po cellphone, cellphone, internet, ganun po. Taong 1873 nang magbukas ang kauna-unahang telegraph line sa bansa. Itong telegrama, ito ang simula, it is a grandfather of telecom technology. Dati ito, ang hinahandle namin bali 4 telegraphic transfer, social telegram, telephone. Meron pa telephone dito at saka itong telegrama. Malakas ang koleksyon namin noon. Sa simula ng dekada noong 2000, umabot sa halos 1,500 ang bilang ng telegraph station sa bansa. Pero noon iyon. Iba talaga noon. Talagang marami kaming business dito. Mas hindi kami, nagkakaroon pa kami ng mga 3 shifting. Sa pagsulong daw ng mga proyektong naglalayong mapaganda ang telecommunications industry sa bansa, gaya ng noon siyaming broadband network ng kontrobersyal na NBN-ZTE deal at ang kapalit nitong Government Shared Network o GSN, mapapabilis palalo ang pagpalit ng bagong teknolohiya sa lumang telegraph. Kaya ang mga araw ng telegrama bilang na. Yung aming 5-year development plan, yun na sinusunod nating panuntunan para i-convert itong telegraph office sa e-center. Ultimately, pag natupad natin itong PDS, hindi natin kailangan itong telegraph na to. The vision is to interconnect the country. For this year, we are hoping to do the first phase, which is Metro Manila and parts of Visayas and Mindanao using existing assets. Pero may mangilan-ngilan pa rin na umaasa sa telegrama para mapahatid ang kanilang mensahe. Gaya na lamang ng mga taga-bayan ng Dolores sa bulubunduking rehiyon ng Cordillera. Nag-iisa lang yung kanilang telegraph dito at iisa na lang din yung kanilang telegraph operator. Sa katunayan, itong araw kanilang equipment dito, medyo may kalumaan na pero maaasahan pa rin ng mga residente sa paghahatid ng kanilang mensahe. Si Aling Alice nakaugalian ng padalahan ng telegrama ang kanyang mister para batiin sa kaarawan nito. Nagtatrabaho sa Bangged Abra ang kanyang asawa. Bakit po telegrama pa talaga ginamit nyo? Kasi po wala po akong cellphone. Nasa mga anak ko yung cellphone kasi nag-aaral sila sa Maynila. Kahit mas mahal pa ang bayad kumpara sa text o tawag, bali wala raw ang gastos. Paano po yun? Medyo magastos. Kahit magastos na ma'am, wala naman akong cellphone na magagamit. Ang mahalaga lang po sa inyo? Yung memorable na nagpapaano ako sa kanya. Bernadette Reyes, GMA News.